Sa linggong ito, matutuldukan na rin sa wakas ang matagal ng paghahanap ng Filipino-American na si Ricardo Evans sa kanyang ina. Kung ito nga ba ang nagpakilalang si Nanay Alicia. Sa resulta ng DNA test, magkakaalaman na. Hello. Ito na siguro ang pinaka-importanting video call sa buhay ni Nanay Alicia na narito sa Pilipinas at ni Ricardo na nasa Amerika. Ilang sandali na lang kasi ihahayag na ng kinatawan ng DNA Testing Center ang resulta ng kanilang DNA test. Isang simpleng papel lang naman ang magkukumpirma kung si Nanay Alicia nga ba ang maglilimang dekada ng hinahanap na ina ni Ricardo. I have with me the test result. Drum roll. Probability of maternity. Matatanda ang umuwi sa Pilipinas nito lamang Oktubre ang 52 anyos na African-American na si Ricardo at humingi ng tulong sa kapuso mo Jessica Soho para hanapin ang Pilipina niyang ina na nagngangalang Alicia Martinez Evans. Alicia, if you are out there, I am 100% dedicated to reuniting with you so that I can be complete. Ikinasal daw ang Air Force officer na ama ni Ricardo na si Richard Lee Evans sa isang Alicia na mananahi raw sa Angeles, Pampanga. 4 na buwan pa lang si Ricardo nung ilipad siya ng kanyang ama pa Amerika habang naiwan ang kanyang ina dito sa Pilipinas. Sometimes I believe that because my mother did not come to America with him, he was sort of depressed about it. I saw my father take all of the pictures and letters that he had from Alicia and destroy them. Pero wala pang ilang minutong pagkaere ng istorya ng paghahanap ni Ricardo. Isang babae ang nakipag-ugnayan agad sa kapuso mo Jessica Soho na nagsasabing siya ang hinahanap ni Ricardo na ina. Nagpakilala siyang si Alicia Martinez Evans, tiga Tanza sa Cavite. Andito po ba nakatira si Alicia Martinez Evans po? Ito, galing yan sa Amerikana. Nung mag-Facebook kami, pinadala sa akin kaya kinapi ko. 17 anyos daw siya nung nakilala niya ang ama ni Ricardo na si Richard sa isang bar na kanyang pinagtatrabahuhan noon. Taong 1964, ikinasal sila. Si Richard pinatigil sa trabaho si Alicia at pinag-aral manahe. Pero nagbago raw ang ugali ng kanyang mister at sinimulan daw siya nitong saktan. Kaya umalis si Alicia sa poder nito. Doon na rin siya nawalay sa kanyang anak. Bogbog yung ulo ko. Kaya nga nung na-check up ko ng doktor noon, ako yung parang limot. Hello? Hanggang dumating din ang oras na pinakahinihintay ni na Ricardo at Alicia. You are Alicia? Nice to meet you. Para tuwarin mo po ako. Forgive me, forgive me. It's good to see you. Every night I'm praying. I hope you will see me before I die. Yes. I pray the same thing. Hindi ko akalain talaga mangyayari ito sa buhay ko. Na makita kita sa ganitong paraan. Oo. Sa tagal kong tinago sa mga kapatid ko na may asawa akong Amerikano. Na may anak akong Ricardo. Hindi nila alam kung ako sa puso ko. Magkita kami. May luksuman ng dugo si Ricardo. Merong pag-aalinlangan. I don't want to upset anyone. I don't want anyone to be hurt by any of my actions. I didn't come here to make any hurt feelings from Miss Alicia about who she really is. What I'm stating is that the information that I have is not matching exactly to the information that she's providing. Para matuldukan ang anumang mga pagdududa, sumailalim sila sa DNA test. Sa puso ko, okay na. Walang
ko anak ko siya. My gut feeling says yes. I'm gonna go with my gut feeling. Noong October 21, lumipad na pabalik ng Maryland sa Amerika si Ricardo. Habang hinihintay ang resulta ng DNA test, sinamahan naman namin si Alicia na kumuha ng kopya ng kanyang marriage certificate sa ama raw ni Ricardo. Ito po yung inyong marriage certificate. Ang husband niyo po is Richard Lee Evans, 20 years old, American. Maligayang maligaya. Alam ko talaga na ako kasal kay Richard Lee Evans. At makalipas ang ilang linggo, lumabas na ang DNA results ni na Ricardo at Alicia. Pero dahil nakabalik na noon si Ricardo sa Amerika, inanunsyo na lamang ito ng representative ng DNA Testing Center sa isang video call. Nanginginig ako eh. If the results are positive, then absolutely it would be great. If the report shows a 0% probability, then it means that it is a negative result. On the other hand, if it shows 99.99%, then it confirms that she is your biological mother. I have with me the test result, which I'm going to give to Mrs. Evans so she can read it. Okay, drum roll. Probability of maternity. 999999. So, it means that kayo po yung kanyang tunay na nanay. Oh, I'm glad that I can sing anymore. I'm nervous. Salamat. Opo. Opo, mama. I wish you were here so I can hug you too. I'm very thankful for the people here. Hug you, all of you. Sa puntong yon, ipinakilala ni Ricardo sa kanyang mama Alicia ang kanyang pamilya sa Maryland. Hi, I'm Luana. Luana Evans, Ricardo's wife. Hi, how are you? Nice meeting you. We've been married for 35 years. We have 3 kids and 7 grandkids. We're looking forward to having you here in the U.S. I hope I am welcome with you. I am welcome your home. Plano raw bumalik ni Ricardo sa Pilipinas ngayong Pebrero, sakto sa kaarawan ng kanyang ina. My plans are to continue to communicate with Mama and attempt to learn Tagalog so that our communication can become better. I have a great weight lifted off of my shoulders. Oh, masayang masaya. 100% masaya. Kaya nga sabi ko sa'yo, nagkakatoo-too nga yung prayer ko eh, na hinanap niya ako. Pero mo, 52 years old na siya. At hindi ko na akalain na ako yanapin. Napakalayo niya. Nandito ako. Kaya nga sabi ko, tawagan mo ko para marinig kong boses mo. Sabi niya, babalik sa February daw. Sabi ko, sa birthday ko ha. Mahigit 50 taon, napakatagal na panahon. Pero ang mahalaga, hindi pa huli ang lahat para ipadama ni na Ricardo at Alicia ang pagmamahal sa isa't isa ng isang anak at ng isang ina. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.